Nagkarambolang isang bus, isang gasoline tanker at motorsiklo sa Muñoz de Ecija kanina madaling araw. Siyam ang patay sa malagim na aksidente. Agad namang isinugod sa ospital ang siyam na iba pang sugatan. May ulat on the spot si Dante Carello. Dante? Yes, Rafi Pia, siyam nga ang patay at siyam rin ang sugatan sa salpukan sa pagitan ng isang pampasaherong bus at isang gasoline tanker dito sa Muñoz de Ecija. Rafi Pia, parehong nawasak ang unahang bahagi at nagkapira-piraso ang bahagi ng bus at tanker nang magkasalpukan dito sa Sitio Curva, Barangay Bantog, Muñoz de Ecija, pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Siyam ang patay, kabilang ang driver ng bus at 5 pasahero nito, habang namatay din ang driver ng tanker. Patay din sa aksidente ang mag-asawang magkaangkas sa motorsiklo na unang nabangga ng bus habang bumabaybay sa kalsada. Di naman maitago ng mga kaanak ng mga biktima ang hinagpis dahil sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Siyam rin ang sugatan at isinugod sa iba't ibang ospital rito. Nakaligtas naman, Rafi Pia, ang konduktor ng bus at pahinante ng tanker. Sa investigasyon ng Muñoz Police, lumalabas na mabilis raw ang takbo ng bus habang binabagtas ang southbound lane ng Maharlika Highway galing Tugigaraw. Tinangka nitong iwasan ng sinusundang motorsiklo pero nabundol niya ito dahilan para tumilapon ang dalawang sakay nito. Tiyempo namang parating ang tanker sa northbound lane galing Maynila kaya sila nagkasalpukan. Pasado alas 9 ng umaga naman nang simulang ilipat ang lamang krudo at gasolina mula sa nabanggang tanker matapos itong makakitaan ng tagas. Ito'y para di na rin magdulot ng panganib at tuluyan ng maialis sa lugar ang nabanggang tanker. Hindi pwedeng antuin kasi mahaba na yung tulog niya tapos hindi naman po agad nagmaneho yun, nagkape pa, nag-CR. Marami pa siyang ginawa, nagbarya ng mga pasaheros, nagbilang ng mga pasaheros. Kaya sa tingin ko, yung San Jose to Muñoz, hindi aantuin yun. Pero yung civil liability ng owner ng parehong sasakyan, kaya ba na mapatunayan mayroong pagkukulang yung driver nila, although patay na, sila ang mananagot sa civil liability. Pero as to the criminal, extinguished na yun kasi namatay na kung may kasalanan man yung driver ng victory. Rafi Pia, sa sitwasyon naman ng daloy ng trapiko rito, napakahaba na ng pila ng mga sasakyan dahil nga sa pagbabagal sa bahaging ito dahil isang lane lang ang pinadadaanan rito. Samantala, Rafi Pia, kani-kanina lamang ay naialis na nga yung ulong bahagi ng tanker at dinala na rito sa isang tabi. At sa ngayon ay unti-unti na rin lumuluwag yung daloy ng trapiko pero hindi pa rin natin masabi na magiging tuloy-tuloy ito dahil nananatili pa rin dito yung bus na nabangga. Yan ang mainit na balita mula rito sa Muñoz de Ecija. Balik sa iyo, Rafi. Dante, hindi ba gasolina yung laman ng tanker at tumagas yun? Wala na bang panganib? Bagamat naalis na yung tanker dyan, nakikita natin doon sa video mo. Parang medyo basa pa yung daan. Tama ka dyan, Rafi, pero yung impormasyon na nakarating sa atin, ang laman nitong tanker ay pinaghalong krudo at gasolina. May divider kasi ang tangke na yan, kaya pwede ka magkarga ng dalawang klase ng langis. Doon naman sa tinatanong mo tungkol doon sa tagas, ito ay actually minimal lang pero parang makasigurado itong mga otoridad ay minabuti nila na ipasipsip yung laman nito at ilipat sa isa pang tanker para nga hindi na makadagdag sa problema rito, Rafi. Sa ngayon, Dante, yung mga sugatan, nagdatingan na ba yung mga kamag-anak nila at ano yung tulong na maipapahatid ng bus company? Rafi, sorry, pakiulit. Anong tulong yung may nabanggit na ba kung may tulong na ibibigay yung bus company at nagdatingan na ba yung mga kamag-anak dyan ng mga nasugatan? Well, Rafi, ang sabi sa atin ng pulisya rito, hanggat hindi pa napafinalize kung sino talaga yung may kasalanan sa nangyaring banggaan, ay patuloy pa rin na itong iimbestigahan pero oras daw na malaman ito ay ang mananagot ay yung pinakamay-ari na ng bus dahil exonerated na nga o extinguished na yung kaso dahil namatay na nga itong parehong driver. Sa ngayon ay wala pa tayong nakukuhang impormasyon kung ano ang susunod na mangyayari dito sa mga biktima pero kanina meron na tayong nakita rito mga representative ng bawat kumpanya para silipin ang sitwasyon rito, Rafi. At Dante, nabanggit mo nga na mahaba na yung pila ng traffic dyan. Wala bang alternatibong ruta na pwedeng daanan yung mga dadaan dyan sa lugar na yan? Actually, Rafi, meron naman. Pero ang problema kasi ito ay national highway. Kaya lalo na yung mga hindi naman nakakaalam na meron palang nangyaring malaking aksidente rito ay dito pa rin dumadaan.
Kaya yung mga maliliit na ruta na pwedeng daanan ay hindi nila kabisado, kaya dito pa rin sila dumadaan, Rafi. Okay, maraming salamat, Dante Perelio.